Good morning, Life Giver Binyan! Amen. Pwede po bang palakpakan natin si Lord ng may ngiti? Good morning, come on. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. Let's sing! I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Let's sing, why would I not? Why would I not sing of your praises even when troubles come? Bakit nga ba hindi? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yes, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I'm letting go, I'm wild in your presence. Then still the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. But the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yes, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Come on! Nararamdaman niyo na po ba ang joy na nanggagaling kay Lord? Amen! Amen! Ramdam niyo na po. Ano po, sasayaw naman tayo para sa ating Diyos. Pwede po ba yon? Gagayahin natin yung mga nandito. Come on! I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy. Down in my heart, I got Joy, joy, down in my heart, hallelujah. Come on, dance! I've got joy, joy, joy. down in my heart, I got Joy, joy, joy. down in my heart, I got Joy, joy, joy. down in my heart, hallelujah. Come on, from this side. I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. From this side, come on. I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Lower, come on. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Hands in the air. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yes, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. For the last time, let's dance. I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Walang matagas na katawan. Joy, 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 joy.
Amen. Ramdam niyo na po ba yung joy? Aha. Ngayon naman, tapos na natin maramdaman ng joy ng kay Lord. Alam niyo, ang kailangan niyo gawin para maramdaman pa yan is to give. I-trade mo yan, mga kabigatan mo, para sa joy na ibibigay niya. Come on. Kapag kumanta po tayo, sasayaw tayo ng naganyan. Pwede po ba yun? Amen. I'm trading my sorrow. Come on, diyahin niyo po sila. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Minsan pa. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. Yes, Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Bisan pa. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Everyone. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. For the last time, there. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Come on, let's continue to worship our Lord. Lord, thank you for the joy na binibigay mo po sa amin. And right now, Lord, gusto lang naman po namin ngayon ang pansensya mo. Lord, we just want your presence. Lord, sa presensya mo may joy. Sa presensya mo, Lord, may paglaya. We believe on that, Lord. Found in your hands, fullness of joy, every
fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonder. The kings and their kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonder. The kings and their kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. We love your presence, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Wonderful, beautiful,
wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Here in your presence, come on, sing. We are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Lord, ang nais lang po namin, Panginoon, ay presensya mo. And we love it, Lord. Mahal na mahal po namin ito. Lord, handa po kaming ipalit lahat, Lord, ng kahit anong meron kami sa presensya mo. Yes, Lord. Come on, pwede bang itaas mo ang kamay mo while we sing this song? Search for you. To your side.
Hello po, good morning, Life Giver Binyan. Let's do appreciate po our worship team na dinala tayo sa presensya ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin. And all the ministers po from Asher Media, we appreciate you all po. Hallelujah. Let me introduce myself po. I am Raymark Irlanda po from Life Giver Nagcarlan. So, in giving, in tithing. So, ito po, reason why we are giving to the Lord and reason po kung bakit hindi sayang yung pagbibigay natin sa Panginoon. First reason is po is if you're not able, He is able. The reason po, that's why we are giving to the Lord, number one po, is if hindi mo po kaya mag-provide special for your family or everything sa sarili mo, God is able to provide it for you. Sabi po sa verse Deuteronomy 8:10, when you eat and you are satisfied, sabi dito, you are to bless the Lord your God for the good land that He has given you. So, meron po talagang dadating sa life natin na beyond our control, na hindi natin makakontrol. So sa akin po, may dumating na situation, siguro po mga 2 or 3 months ago, I remember po, nag-gym po ako, hindi po ito ng random na gusto ko lang maging healthy or anything. Dumating po yung situation in my life na yun mo, beyond uncontrol. So, yung suot ko po ngayon is pang mga iniimbitahan sa Senado, yung mga, alam niyo, mga project control, yung mga flood control. Totoo po, nangyari po sa akin yung Ghost Project. Sige po, 2 or 3 months ago po, isa po akong freelance IT and wala po dumadating na project sa akin. Nag-ghost po ako ng project. So, dumating po yung time na yon and alam niyo po, pinakita sa akin ni Lord na even though wala yung dumadating na project, 2 or 3 months yun, nababayaran ko yung bills ko, yung internet, yung everything po na mga binabayaran ko is nababayaran. And I don't know po kung paano ni God pinoprovide. And ayun nga po na He is able pa rin po na nung pong nagdaang God is able po na conference. Na-able din, nakabili po ako ng 15+1 na ticket noon. Hindi ko po alam kung saan galing kasi wala nga po akong project that time. And hindi lang po yun. Nakabili rin po ako ng merch na ako po yung nag-handle. So, grabe po yung Lord nag-provide. Kahit wala po akong project that time, God is able po talaga nag-provide. And not just po, hindi lang po siya nag-provide. Ginamit niya rin po ako sa God is able bilang sa merch team na available pa rin po hanggang ngayon. So yan. And through that, isa rin po ang graduate ng Life Group Grass. Grabe po yung Panginoon. Hindi ko po ina-expect yung mga ganung bagay. And nagagamit din po ako sa church, sa music ministry, as a drummer. And syempre po, isa po rin na nagla-life group na hindi ko po nakita sa akin dati yun. Na, grabe, nung time na 2 months na yun, wala akong project. Pinakita sa akin na Lord na I need to be satisfied sa life ko. Wala akong ginagawa, but God provided everything for me. Marami pong pinrovide ang Lord that time na truly na talagang kapag nagtiwala ka sa Panginoon, kapag sa nabuhay mo, yung pagbibigay, yung pag-offer mo sa Panginoon, even though you have nothing, magbigay ka sa Panginoon, God will show you will be satisfied sa kayang gawin ng Panginoon. And number 2 po is whatever we have is from Him. Siguro po sa Deuteronomy pa rin po, mag-jump lang tayo sa verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which is swore to you, your ancestor, as it today. So sige po, ipakita niyo po yung mga ginusa ko. Ayan. So po akong freelance IT ng AI. Ginusa din po ako na wala pong dumating ng project. Nagbebenta rin po ako ng mga tickets online and cryptocurrency, YouTube optimization, faceless, networking and everything, franchising, TikTok affiliation, trading, nagtinda sa sapatos, metal, lahat po yung ginagawa ko. Thinking, kung kayang gawin ng iba, kaya ko din. Di ba? If other person kayang magkaroon ng income through that, kaya ko din. Pero kinurek ako ng Lord, pabalik po ng verse.
Kinurog po ako ng, but remember the Lord your God, for He give you the ability to produce wealth. Hindi ko pala kakayanan yon. Kakayanan po ng Lord na binigay po sa atin. So kung kaya pong mag-provide ng Lord ng kakayanan, bakit di kaya nating magbalik sa Kanya? Everything that we has comes from the Lord. Hindi po dahil may capital tayo, hindi po dahil may skills tayo, hindi po dahil may mga bagay na kaya tayong gawin na hindi kayang gawin ng iba. Hindi po dahil magaling tayo sa sales, magaling tayo sa marketing or any business or any work. Hindi po dahil doon kung bakit tayo may wealth, kung bakit tayo may riches, so dahil tayo may pera, it's because God who provide it. So, sige po, it shows lang po na giving tell us, if nagbigay daw tayo, it tells that He is enough and we are satisfied. And pangalawa po, it shows lang, giving tells that He is the reason what we have right now. Kung ano yung meron tayo, if nagbigay daw tayo, is we shows that God is the reason why we have it. Sige po, magpe-pray po tayo. Taas po natin yung ating mga sobre. Hallelujah. Hallelujah. Let's Lord God. Lord, thank you for the blessing na pinrovide niyo po sa amin noong mga times na kailangan po namin to, when we need it the most, Lord. And Lord, we thank you for giving us the ability, Panginoon, na able kami na pag-provide in everything, Panginoon. Thank you, Lord, for the work. Thank you, Lord, for the talent. Thank you, Lord, for everything na nagpo-produce sa amin ng resources, oh God, Lord. Hallelujah. Lord, we entrusted to you everything, kung ano man itong pinagkakakitaan namin, Panginoon. We entrusted to you. And Lord, maluwalhati ka po sa aming mga kaloob. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. And sa online po, pwede po tayong magbigay through GCash and AUB na nandun sa ating screen. Amen. So, tapos na tayo mag-giving. Ready na po ba lahat sa word ng Lord? Ayan, kung ready na yung bawat isa, may tanong po ako. Hindi, joke lang. Baka yung preacher na-introduce ko sa inyo, merong tanong. So, let me introduce to you a very anointed pastor from Life Giver Muntinlupa, Pastor Brian Bombay. Amen. Yun, kanina Santa Rosa, pero Muntinlupa. Praise the Lord. Good morning, Life Giver Binyan. Amen. Sige, bago po tayo mag-start, ayan, kamustahin mo yung katabi mo. Sabi mo, good morning. Ayan, sabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Amen. Even po sa mga kasama natin sa online. Alright, good morning po sa inyo. Ano pang inaantay mo? Tayo-tayo na dyan at kinikinig na ng salita ng Panginoon. Amen. Sino po na-bless sa ating praise and worship this morning? Amen. Sige, palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Grabe po ang ating praise and worship. Doon, nilid po tayo into a powerful worship. Amen. Ganun din, appreciate natin. Fresh na fresh from Nagcarlan, Laguna. Palakpakan natin. Raymark Irlanda. Sige, palakpakan po natin. Wag po kayo mahiya. Wala po yung bayad. Ayan. Tunay nga po, no, that if we always give back, no, with a grateful heart sa ating Panginoon, no, this is not about the amount kung magkano yung binabalik mo, but this is about the heart, no, yung willingness mo na pagsunod sa pagbabalik sa ating Panginoon. Amen? Amen. So before we start, magche-check lang po muna ako. Sino po dito ang may Bible, notebook, and pen? Pakitaas nga po. Taas po yung Bible, notebook, and pen. Amen. Praise God. Alam nyo po, isa po sa pinakamagandang culture po ng Life Giver is note takers. Amen? No, tayo pong lahat ay note takers at hindi po tayo note takers. May kausap po ba ako dito? Amen. Alam ko po, nilalamig po kayong lahat. 'Di ba? Pagka mainit, nagrereklamo. Kapag malamig, nagrereklamo. Alright? Amen. Alam nyo po, tayo pong lahat, dapat hindi lang po tayo magaling mag-take home kapag may handaan. Dapat lalo't higit, mas magaling po tayo mag-sharon at mag-take home ng salita ng Panginoon every Sunday. Amen po ba? Amen. So if you are ready, let us close our eyes. Pikit po tayo, lalapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po ngayong araw na ito na kami po minsan pa ibinigyan mo ng pagkakataon, Lord God, na makakarinig ng salita mo. We pray, O God, for your God-given wisdom and knowledge for us. Lord God, maintindihan po namin ang bawat salita na manggagaling po sa iyo. Buksan mo na malaki ang aming mga puso, Panginoon, and to receive your word, Lord God, sa aming mga puso at magdala po ito ng pagbabago sa aming mga buhay. Lord God, dalhin mo kami, Lord God, into a deep, Lord God, relationship and presence with you this morning. Holy Spirit, you are free to move
Malaya ka po na kumilos sa lugar na to at inaasahan po namin na matinding transformation sa pamamagitan po ng salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So may question po ako syempre. Sino po dito na nasubukan ng magpa-check up? Parang konti lang, no? Sana yung iba, no? So nagpa-check up. Tapos sinabi ng doktor na kailangan mo magpa-x-ray at magpa-MRI. 'Di ba? Meron po kasi na hindi pa ine-x-ray pero kita na. Tama? Tapos, paglabas ng x-ray, nakita mo naman, pagtingin mo ng film, nakita mo naman na mukhang wala namang problema. Mukhang okay naman. So, paglabas mo ng clinic, confident ka, lumabas ka, masaya ka, nakangiti ka, tapos marirealize mo, iniwan ka na pala niya. Joke lang po. 'Di ba? Nung nakita mo yung x-ray, mukhang walang problema, pero ang totoo, meron pala talagang problema dun sa findings. Tama? Hindi nakikita ng ordinaryong mata ng mga tao. Mukha lang okay, alright? Pero ang totoo, malala na pala. Mukha lang okay, pero malalim na pala yung sugat. Sino po dito naniniwala na maraming pagkakataon tayo pong mga Kristiyano ay ganyan? Ayaw niyo po maniwala? Kayo po dito. Sino po naniniwala? Amen? Mukha tayong okay at mukhang wala tayong pinagdadaanan. Yung iba, wala naman talagang pinagdadaanan, pero kapag nakita mo, mukhang problemado agad. Tama? Tama po? Okay naman yung pakiramdam natin. Kasi lagi naman tayo nagsisimba every Sunday. Alright? Madalas din tayo manalangin. Sino po madalas manalangin? See you po sa prayer works. Amen? Tapos ano pa? Madalas naman tayo lumalapit sa ating Panginoon. Kita din po sa atin that we love to worship God. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, ika'y pupurihin. Amen? Yan. Pero sa totoo lang po, sa pinakaloob-looban mo, meron ka pala talagang pinagdadaanan. Sino po meron pinagdadaanan? Amen. So struggles, hidden sin, mga maling motibo sa mga bawat bagay na ginagawa po natin. Mga bagay na itatago po natin sa ordinaryong mata ng mga tao, pero gusto ko pong malaman nyo kailanman na hindi natin maitatago sa mata ng ating Panginoon. Di ba? Alam nyo po ba na meron ding iba't ibang klaseng paraan ng Panginoon para makita po natin kung ano ba ang status natin? Baka mamaya po kasi, dumadating na tayo na season na akala natin normal lang lahat ng bagay na ginagawa natin, pero ang totoo, kailangan pala nating magamot. Sabi mo sa katabi mo, maggamot ka na. Bakit? Kasi meron po tayong tinatago. So ano po yung mga ginagamit ng Panginoon para itama ang kanyang mga anak? Number 1, God's people. Pastors, mentors, leaders, fellow believers, and coaches. Alam niyo po mga kapatid, meron po mga tao na sadyang nilagay ng Panginoon sa journey natin para gamitin sila ng Panginoon para itama ka. Para sabihin sa'yo yung mga bagay na ginagawa mo na akala mo tama. Pero ang totoo, aminin man natin o hindi, marami pong pagkakataon na marami po tayong blind spot. Tama po ba? Marami tayong mga bagay na ginagawa at sinasabi na madalas hindi po natin napapansin, nagkakamali na pala tayo sa tao at sa Panginoon. Tama po? Kaya dapat kapag sinabihan ka, huwag sasama ang loob mo. Sabi sa katabi mo, huwag sasama ang loob mo. Amen? Bakit? Kasi tinatama ka lang nila. Amen po? Sadyang meron lang mga tao na ayaw magpatama kasi akala nila tama sila kaya ayun, nagkaroon ng tama. Alright? PowerPoint, sabi po dito, God uses other believers, alright, such as mentors and pastors to offer guidance, support, and correction. Yan po pala yung ginagawa ng Panginoon. Gumagamit siya ng mga tao na yan para ano? Para i-guide tayo sa mga bagay na akala natin, alam natin. Ano pa? Para suportahan tayo sa mga bagay na, alam mo yun, na hirap tayo kasi minsan feeling natin nag-iisa lang tayo, tama? Ginagamit ng Panginoon yung mga tao na yan para suportahan ka. At the same time, para i-correct ka. Itama ka doon sa mga maling bagay na ginagawa mo. Alright? Next PowerPoint, this relationship help believers. Natutulungan po tayo nito because of their experiences. Ano pa? Para makareceive tayo ng encouragement galing sa kanila. At ano pa? Maging accountable tayo sa isa't isa. At ang proseso po na to ay tinatawag na
iron sharpening iron. So yun po yung tinatawag na process. Alright? Kaya shout out sa mga disciple dyan na tinatama ng mentors, leaders and pastors nila, pero ayaw. Kayo na pong bahalang magdugtong kung ano pong kasunod. Amen? Number 2, difficult circumstances. PowerPoint, God allows challenges and difficult circumstances to provide an environment for practicing Christ-likeness. So minsan pala, nagkakaroon talaga tayo ng mga bagay na pinagdadaanan, mga mahihirap na bagay na pinagdadaanan sa buhay natin. Para ano? Para ma-practice natin yung Christ-likeness, para maging kamukha natin ang ating Panginoon. Sa panong paraan, sabi po dito, next PowerPoint, by trusting God through these trials, magtiwala. Sino po may pinagdadaanan ulit dito? Taas ang kamay. Taas po ang kamay, sabi ko. Amen. Yung mga hindi po nagtaas, Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Ayaw nila magtaas. Amen. Sa pamamagitan daw po ng mga pinagdadaanan natin, natuturuan tayo magtiwala sa Panginoon. Amen. Natuturuan tayo na magkaroon ng pasensya at talagang idinidikit natin ang sarili natin sa Panginoon para mas maging kamukha niya po tayo. Amen. Nangungusap din pala ang Panginoon sa mga mahihirap na bagay na pinagdadaanan mo. Amen. Alam niyo po, all of us, lahat po tayo dito, meron po tayong iba't ibang level ng difficulties sa buhay. Iba't ibang klase ng bigat na pinagdadaanan sa buhay. Yung iba hirap sa pera, yung iba hirap sa pag-aaral, yung iba po hirap na makakuha ng mga material na bagay, yung iba naman ang hirap talaga nilang kausap. Tama po? Tama ba yan? Pero malinaw po ang sinasabi ng Panginoon sa atin na kahit gaano ka kabigat, mali po yata yung nakalagay dito. Ulitin nyo po para magets nyo po yung unang sinabi ko. Anyways, but sinasabi po dito na kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan mo sa buhay, palaging meron at merong tinuturo ang Panginoon sa'yo. Amen? Kapag mahirap, mabigat ang sitwasyon, kailangan mo lang mag-response ng tama. Diba? Sana makita po natin na tinuturoan tayo ng Panginoon no, na mas lalong mag-focus sa Kanya. Pag mabigat yung pinagdadaanan din, mag-focus sa Lord. Pag hirap na hirap sa pinagdadaanan din, mag-focus sa Lord. Amen? Mag-focus sa pangako ng Panginoon at mag-response ng tama na ayon sa gusto ng ating Panginoon. Amen? At sa pangatlo po, dito po iikot yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Number 3, God's Word. PowerPoint, the Bible provides the truth needed for spiritual growth and correction. So, sino po lahat ng may Bible, taas ang kamay? Kahit yung Bible po sa cellphone, okay lang po yan. O yung mga may Bible sa bahay, taas po ang kamay. Ayan. So, ito daw pong Bible, yung Word of God, no, ang nagbibigay ng pangangailangan ng isang tao kung gusto niya talagang lumago spiritually at kung gusto niyang matama yung takbo ng buhay niya. Alright? So next PowerPoint, reading and applying God's Word. Kapag binasa daw, merong reading and applying. So ibig sabihin, kapag nabasa mo, merong application. Tama? Tinutulungan daw nito ang mga mananampalataya na maintindihan kung ano ang will ng Panginoon sa kanila at kung paano sila dapat mamuhay. Alright? At ang Bible din ay nag-guide sa kanila para mapalayo sila sa maling landas at mapunta sila dun sa landas na gusto ng Panginoon na daanan nila, which is righteousness. Amen po? So ito ang isa sa pinakamabisang ginagamit ng Panginoon para sa anak niya na kailangan ng pagtatama. Kaya lang may problema. Tanong niyo po sa akin kung ano. Marami po mga tao na nagsasabing anak daw po sila ng Diyos or anak po sila ng Panginoon at gusto daw po nilang gumaling, pero hindi po sila gumagaling kasi tamad po sila magbasa ng Bible. Maraming tao po na hanggang ngayon, bulag sila sa katotohanan kasi ayaw po nilang basahin yung ultimate truth. Meron naman mga tao na nagbabasa, pero binabasa lang yung mga gusto lang nilang basahin. Kapag pagpapala at kasaganahan, nanlalaki yung mata at focus na focus. Pero kapag nasa part na po ng sakripisyo, pagpapalo at pagtatama, naku po, nagiging Koreano, sumisingkit ang mata. Di ba? At nawawala sa focus. Tama po ba? Alam nyo po,
Wala po yung pinagkaiba sa isang tao na merong sakit na gustong gumaling, pero ayaw uminom ng gamot. Tama? Umiinom ng gamot, pero yung gamot lang na gusto niya yung inumin niya. Ayaw ng mapait, gusto yung matamis lang. Amen po? Amen po ba? So kaya ngayong umaga, tayo po ay dadalhin ng Panginoon sa isang very familiar verse sa Bible at dito po iikot yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Panalangin ko po, nabuksan po na malaki ng Panginoon ang ating mga puso. Maintindihan po natin ito dahil ito po ay magdadala ng pagbabago sa ating mga buhay. Alright? Hebrews 4 verse 12. Sabi po dito, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So ang title po ng topic natin this morning is The Nature of God's Word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alright? So ang background po ng text po na ito, no, alam niyo po until now, wala pa pong clear statement about po kung sino po ang sumulat o ang author ng librong ito. Pero marami pong nagsasabi na ang author daw po ng libro na to ay lalaki. Kasi Hebrews. Kasi kung babae po, Hebrews. Alright. Hindi na gets ng katabi mo, sabi mo, uy, Hebrews daw. Alright? Purihin ang Panginoon. Alright? So the background is the background of this book is getting getting spiritual rest para makapagpahinga daw po ang mga Israelita no na hindi nila nakuha dahil hindi po sila nakapasok sa lupang pangako ng Panginoon. Bakit? Because of their disobedience, because of their unbelief sa salita at pangako ng Panginoon sa kanila. Kaya kung aatras po tayo, atras po kayo. So kung aatras po tayo, makikita po natin doon that if a person is lack of faith and lack of God's word, kahit pa may pangako ang Panginoon, hindi ka pa rin makakapasok sa promised land. And there was silence. Amen? So now, this morning, the question again is, what is the nature of God's word? Pas, ano ba yung nature ng salita ng Panginoon? Number 1, it's alive and active. Amen? Verse 12a, for the word of God is living and active. So ang salita daw po ng Panginoon ay buhay at hindi, yan, patay nga yung sagot. Hindi, alright. So ang salita po ng Panginoon ay palaging bago araw-araw. Di ba kaya nga po sinabi ni Rev Jan last week, no? Kung gusto po natin ng lagi ng bagong revelation na galing sa ating Panginoon, ang kailangan po natin gawin, open our Bible. Buksan po natin yung Bible natin, tama? Mahirap naman po kasi kapatid na gusto natin, alam mo yun, gusto natin ng mga bago sa buhay natin, pero yung Bible na meron tayo sa bahay natin, naluluman nang hindi man lang natin binubuksan. Tama po? Dapat kada araw merong bagong ina-unfold na salita ang Panginoon sa'yo. Lagi parati kapag, alam mo yun, nagbubukas tayo ng Bible, laging merong bagong revelation ng Panginoon sa atin. Yung word po, yung Bible po, Word of God refers to God's revelation in general senses. So, ibig sabihin, kapag binabaan ka ng salita ng Panginoon, tinatamaan nito yung lahat ng aspeto ng senses na meron ka. Yung buong pagkatao mo, tinatamaan niya. Meaning po, lahat ng klase ng method no, na pwedeng gamitin ng Panginoon para makipag-communicate sa'yo, ginawa niya. Naintindihan po ako? Lahat ng klase ng method na pwedeng gamitin ng Lord para makausap ka, ginawa niya na. Ngayon, kung ginamit na ng Panginoon, lahat ng pwede niyang gamitin, tapos hindi pa rin siya makakonect sa'yo, then, kailangan mo tanungin yung sarili mo kung tao ka ba talaga. Amen? Sinabi po sa verse that the Word of God is not just alive, but it is also active. So, ibig sabihin, working. Ibig sabihin, gumagalaw, tumatrabaho. Ganun po ang salita ng Panginoon. Yung word po na living dito in Greek po is zao, meaning to have life or alive. Now, bakit po buhay? Simple lang. Because God is a living God. Buhay kasi ang Diyos, kaya buhay po ang salita niya.
The next word is active. Sabi mo nga active. Active. Amen. Praise the Lord. Ang Greek po nito is energes. Ibig sabihin po, effective, powerful, producing or capable of producing an intended result. So ibig sabihin, dapat talaga kapag ang mga tao na nakatanggap ng salita ng Panginoon, meron niyang resulta sa buhay nila. Amen. Lahat po ba nakakatanggap ng salita ng Panginoon? Then dapat may resulta. Amen? So the Word of God is vibrant, dynamic, energizing, and productive. So ang mga taong nagsasabing genuine believers sila, dapat yung buhay nila, the moment na matanggap nila ang salita ng Panginoon, it's not static. Ibig sabihin, dapat hindi, alam mo yung static kasi hindi gumagalaw. So pag natanggap mo yung salita ng Panginoon, dapat gumagalaw ka. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw din. Alright? Ano pa? Or idle. So, hindi, o walang ginagawa. So, meaning, kapag ang isang tao ay nakatanggap ng salita ng Panginoon, dapat meron siyang ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, dapat may ginagawa ka. Amen? So, mas pababawin po natin ng konti. Sinasabi po dito na kung sinasabi mo that you are a genuine believer ng ating Panginoon, dapat kapag nakatanggap ka ng salita ng Panginoon, nagiging active ka. Tama po? Hindi ito yung kapag nabasa mo at narinig mo ang salita ng Panginoon, nagandahan ka at first, na-motivate ka, grabe. Ang ganda nung message. Tapos paglabas mo dito, hindi mo na alam yung title, nung topic. Tama ba yun? So kailangan, kapag narinig mo at nagandahan ka, kailangan ina-apply mo sa buhay mo. Amen ba yun? Ang totoong pagbabago ay kapag totoong naintindihan mo na ang salita ng Panginoon ay buhay at active. At kapag naintindihan mo na meron kang kailangan gawin. Naririnig mo to, sa tingin mo aksidente? No, it's not. Wow. Hindi to aksidente kasi meron ka dapat ginagawa. PowerPoint po, if we let the alive and active Word of God do its work deep inside, it will change our character and behavior. Amen? Kapag hinayaan mo talagang pumasok sa buhay mo at sa puso mo ang salita ng Panginoon, babaguhin ito ang buhay mo. Amen po? John 6:63, sabi po dito, the words I have spoken, they are full of spirit and life. Grabe, yung salita ng Panginoon, punong-puno ng espiritu at buhay. So dapat, kapag natanggap mo ang salita ng Panginoon, punong-puno, yung espiritu mo nabubuhay. Amen? At nagkakaroon ka rin ng buhay. Example po, meron na po ba dito nakakita ng apoy? Parang iba confused pa eh. Nakakita na ba ako ng apoy? Lahat po tayo nakakita na ng apoy, tama? Di ba kapag dinarang mo yung kamay mo sa apoy, hindi pwedeng hindi ka mapapaso or masusunog. Tama ba yon? Parang duda kayo ah. Tama po ba yon? In short, hindi pwedeng walang epekto sa parte ng katawan mo na dinadarang mo dun sa apoy. Tama po? So kapag dinarang mo yung kamay mo, yung kanang kamay mo sa apoy, syempre masusunog yung kanan, hindi yung kaliwa. Tama po? So same thing din po sa atin mga kapatid. Bakit po? Ang Bible, listen po, ang Bible, kahit araw-araw mo yan makita sa bahay mo, kung hindi mo yan bubuksan at babasahin, wala yan magiging epekto sa buhay mo. Huwag mong daan-daanan yung Bible, basa-basahin mo din. Amen po ba yun? Now, the question again is, alive pa ba ang salita ng Panginoon sa puso mo? Or para na lang siyang display sa bahay nyo na maganda lang kapag nakikita. Pero ang totoo, hindi mo sinusubukan buksan. Amen? Wala na pong buhay at wala nang binabagong buhay. The Word of God is full of spirit and full of life. So bakit mo hindi babasahin ng isang salita or ang salita ng Panginoon na pwede magbigay sa'yo ng buhay? Amen? PowerPoint po, kung gusto mo ulit maging active at magkaroon ulit ng buhay na may malinaw na purpose, anong kailangan mong gawin? Balik sa Word. Sabi mo sa katabi mo, balik sa Word. Amen. Number 2, it penetrates deeply. Verse 12b, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow. Dahil nga po, buhay at active ang salita ng Panginoon, syempre, it also penetrate. Sabi mo nga, penetrate.
So the word penetrates po or piercing sa ibang translation in Greek po is diknomenos. Meaning, the idea of passing through, coming through, or piercing to a great depth. So ibig sabihin, ang salita po ng Panginoon ay lumulusot hanggang sa pinakailaliman ng malalim na sobrang lalim. Naintindihan niyo po? Amen? Mamaya magigets niyo po yan. Panoorin niyo po yung live natin mamaya. Alright? Alam niyo po, nung unang panahon, ang pinaka-effective po na sandata po nila ay espada na magkabilaan ng tanim. Meron na po ba nakakita nito? Ayan po, nasa picture. Alright? Pero gusto ko pong malaman nyo that it is just an illustration. Illustration po yan, pero maniwala po kayo sa akin mga kapatid na mas matalas at mas effective po ang salita ng Panginoon dyan. Amen? Paano siya naging effective? Kaya niya lang naman mag-penetrate, hindi lang sa isip, kundi sa puso at sa kaluluwa mo. Ganon ka-effective ang salita ng Panginoon. The Word of God reaches every person with high percentage of accuracy. So, ibig sabihin, kapag tinamaan ka, ibig sabihin, para sa iyo yun, wag mo iba to sa katabi mo. Tama po ba yun? Tinatamaan talaga nito kung ano yung nakikita ng Panginoon na kailangan niyang patamaan. Kaya maniwala ka sa akin, kapatid, kahit anong ilag mo, hindi ka makakailag. Para sa iyo ang sinasabi ng Panginoon ngayong umaga. Ang ministry or trabaho talaga ng word na salita ng Panginoon is mag-penetrate sa puso directly ng mga tao. Ang tanong, bakit kaya sa iba hindi makapenetrate? Bakit kaya hindi makadiretso yung salita ng Panginoon sa puso ng ibang tao? Bakit? Kasi baka mamaya masyado na silang pamilyar sa salita ng Panginoon. Ayaw na nilang hayaan na kumilos ang salita ng Panginoon sa buhay nila. Alam ko na yan, pas Hindi ko na yan babasahin. Nabasa ko na yan sa ganito Hindi mo ba alam na kahit ilang beses mong basahin yung verse na binibigay sa iyo ng Panginoon, lagi at laging may bagong revelation ng Lord? So wag tayong tamarin na basahin ang salita ng Panginoon. Wag tayong maging pamilyar. Amen? Minsan ba naisip nyo po ba or na-experience nyo na every time na meron pong Sunday fellowship, life group, or anumang gathering sa mga kapwa po natin mananampalataya, kada salita po ng preacher or ng leader mo, parang ikaw lagi yung kinakausap. Na-experience nyo na po ba yon? Yung tipong parang nagkwento yung katabi mo, parang kinuwento nung kay pastor yung buhay ko Parang saktong-sakto sa akin yun Amen? Alam nyo po ba mga kapatid, madalas po hindi po yan tungkol sa preacher. It is the sharpness of the God's word. Ganun po katalas ang salita ng Panginoon. Delivering the exact message for a specific person at the right time. So, ibig sabihin, ganun ka-effective ang salita ng Panginoon. Tinatamaan niya yung inner being mo. Amen? Kasi kahit anong tinatago natin sa buhay natin, mga struggles, kasalanan, or pain man yan, kayang-kayang tagusin yan ng salita ng Panginoon. Amen? Meron na po ba nakakita sa inyo ng scalpel? Alam niyo ba yung scalpel? Yes. Ito po yung ginagamit ng surgeon sa pag-oopera. Kung titignan po natin tong scalpel na to at makikita po natin yung mga videos, pag humihiwa po siya mukhang masakit. Tama po ba? Parang hindi po kayo naniniwala. Gusto niyo po ba masubukan? Di ba mukha po siyang masakit? Pero alam niyo po mga kapatid, listen po. Bukod po dun sa sakit na nakikita mo, ang isang main purpose kung bakit mo ginagamit tong scalpel na ito is to heal and not destroyed. Amen? Ginagamit ito para ang isang tao ay maoperahan at gumaling. Masakit lang tignan, pero magdadala sa iyo ito ng kagalingan. Amen? Madalas po mahirap, masakit ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi tinatamaan tayo. Pero lagi nyo pong tatandaan that God uses His word to heal, correct, and restore you. Ginagamit ng Panginoon yung salita niya para Para itama ka, para i-restore ka, at para gumaling ka. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So kapag tinatamaan ka sa mga preachings, kapag tinatamaan ka sa Bible reading mo, huwag kang magalit o magtampo. Amen? Na lagi na lang ako pinapatamaan ni pastor.
Na lagi na lang ako pinapatamaan ni leader at ni coach. Ayoko na dito, hindi na ako atin. Or else, nilipat na lang ako simbahan. Sounds familiar? Amen? Diba? Instead, kapag tinatamaan ka, dapat mong gawin magpasalamat. Kasi ibig sabihin nun, buhay ang salita ng Panginoon sa'yo. Kung tinamaan yung pride mo, then magpasalamat ka kay Lord, may pambili kang sabon. Diba ito? Amen? Kung tinamaan ka kasi hindi ka pa rin makapagpatawad hanggang ngayon, then ask God, Lord, salamat kasi tinamaan mo ako dito ngayon, marunong na ako magpatawad. Pag-aaralan ko na kung paano magpatawad. Amen po? Diba? At kahit yung kasalanan na hindi mo pa masuko sa Panginoon, tinamaan ka ng salita ng Lord, then magpasalamat ka kay Lord kasi kinakausap ka niya at pinapasuko niya yan sa'yo ngayon. Tama po? PowerPoint, hayaan mong siyasatin ng salita ng Panginoon ang kaloob-looban mo para makaranas ka ng totoong kagalingan sa buhay mo. Amen? Allow the Word of God to penetrate. Hayaan mo mag-penetrate sa buhay mo at sa puso mo ang salita ng Panginoon. Huwag mong hayaan na kapag may nagsasalita or kinakausap ka ng mentor, ng pastor mo, ng coaches mo, pumapasok lang dito tapos lumalabas dito. Kailangan pagpasok dito, diretso sa puso. Amen? Lahat po tayo gusto natin ng kagalingan sa buhay natin. Amen? Then allow God to penetrate. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Tapos na po ako sa number 2. Number 3 na po ako. Sige po. Number 3, it discern. Alright? Verse 12c, and discerning the thoughts and intentions of the heart. You know what? Isa po sa pinakamatinding function ng salita ng Panginoon is to discern. Sabi mo nga, discern. Yan. Bakit po? Because it exposes motives, judges desires, and reveals true character of a person. Nade-discern po ng salita ng Panginoon kung ano talaga ang motibo ng puso ng isang tao. Yung karakter ng isang tao, nade-discern din ng salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ay ang totoong x-ray ng puso natin. Kasi kita po nito, hindi lang yung mga bagay na ginagawa mo, kundi pati motibo ng puso mo. Amen? At sa totoo lang po, kahit kailan, hindi tayong pwedeng magpanggap sa harapan na salita ng ating Panginoon. Sino po dito naka-experience na ng love letter? Maka-experience na makatanggap ng love letter? Sige, taas ang kamay, huwag po kayo mahiya. Yung mga hindi pa, ganyan talaga. Antay-antay lang tayo. Amen? O kaya, sino po dito yung nakatanggap ng chat galing po sa espesyal na tao sa buhay niya? Taas ang kamay. Amen. Yan, nakatanggap na sila. Alright. Asa na ba ako? Ayan. So tapos, nung natanggap mo yung salita, natanggap mo yung love letter, ang ginawa mo ngayon, paulit-ulit mong binabasa. Alright? Listen po, ganito yung nakalagay. Sabi mo, alam mo, hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Grr. Simula nung makita kita, iba na yung kabog ng dibdib ko. Diba? Para kang bill ng tubig at kuryente. Hindi ko pa binubuksan, kinakabahan na ako. Siyempre, habang binabasa mo yun, nagre-rema sa'yo, kilig na kilig ka ngayon. Patingin na kinikilig. So, kinikilig ka ngayon. Tapos, habang kinikilig ka, may nakalagay dun sa dulo, ipasa mo to sa 10 tao at makakatanggap ka ng blessing bukas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, purihin ang Panginoon. Alam niyo po, hindi po ganyan ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Lord, hindi po tayo niyan paaasahin at lolokohin. Di ba? Kasi ito po ay totoong love letter ng Panginoon sa'yo. The word, exact word na binabasa mo, dinidevotion mo, that is the exact word na love letter sa'yo ng Panginoon. Amen? Kasi ito yung salita na nagsasabi kung sino talaga tayo. Totoong love letter for us na nagsasabi kung ano ang laman ng puso natin, ano ang laman ng kaloob-looban natin, yung mga dapat nating baguhin at kagustuhan ng Panginoon na pamumuhay na dapat meron tayo. Amen po? Psalms 139 verse 23 to 24, search me, O God, and know my heart. Isa po dapat sa pinakamagandang karakter ng mga anak ng Diyos ay yung willingness na magpasiyasat lagi ng puso sa Panginoon. Amen? It doesn't matter kung ano yung ministry na meron ka, ano
ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord, dapat every time na gagawin mo, ito para sa kingdom ng Lord, dapat lagi mong pinapasiyasat ang puso mo sa Panginoon. Amen? Para maging tama lagi ang motibo na mga gagawin mo at wala kang kahit anong personal agenda. May ministry, merong mga desisyon sa buhay, mga plano sa buhay, no? Bago po ang lahat ng mga bagay na, hindi ko po sinasabing lahat na masama na magplano sa buhay. Pero sana, bago po ang lahat ng mga bagay na yan, wag po muna natin kalimutan na basahin ang salita ng Panginoon at ipanalangin at magpasiyasat sa Kanya. Amen po? Matthew 15 verse 8, sabi po dito, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Tigilan na po natin lagi yung pagsasabi that we honor God, that we love God, that we will love God more than anything else. Lagi po yan natin naririnig or madalas baka lagi natin sinasabi. Bakit po? Yes, we can fool people. Maluloko po natin yung mga tao doon sa mga sweet words, matatamis sa salita na sinasabi po natin at lumalabas sa bibig natin na sinasabi natin na para sa Panginoon. Pero I want you to know na hindi po natin maluloko ang ating Panginoon. Kita niya po ang totoong laman ng ating mga puso. Are we reading the Bible just to impress others? Kaya ka lang ba nagbabasa ng Bible kasi sinasabi ng mentor mo, sinasabi ng coach mo or ng pastor mo? Or you are reading the Bible, binabasa mo ang salita ng Panginoon kasi that is the time na hinahayaan mo na baguhin ito ang salita, ang buhay mo. Amen? PowerPoint po, reading the Bible is not just about reading it. Sana every time na nabigyan ka ng pagkakataon na basahin ang salita ng Panginoon, sana makita mo na hindi lang yan tungkol sa pagbabasa mo ng salita ng Lord. Diba? Sometimes, reading the Bible is like looking at the mirror. Sana every time na nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, sana nakikita mo yung sarili mo. Sana napipicture out mo din yung sarili mo. Amen? Dahil labang binabasa mo ang salita ng Panginoon, nakikita mo yung character na gusto ng Lord na ayusin mo. Allow the Word of God to discern what inside of you. Hayaan mo na ang salita ng Panginoon, no, ay i-expose kung ano talaga yung nasa loob mo. And believe me, kapag nangyari yon, malinaw din na magiging transformation ng buhay mo. Amen po? So ngayon, nalaman na po natin ano po ang nature. Ano po yung number 1 natin? It's alive and? Number 2, it penetrates. Number 3, it discern. So ngayon nalaman na po natin yung nature ng God's Word. Ano naman po yung gagawin natin? So what to do now? From the word, welcome the Word. Kailangan i-welcome po natin yung salita ng Lord sa buhay natin. Lagi tayong may naririnig. Meron tayong mababasa. Pero sana this time, i-welcome naman natin ng buong puso ang salita ng Panginoon. Amen? The verse tells us that the Word of God is living and active. So tigilan na po natin i-welcome sa buhay natin yung mga salitang pumapatay sa atin at nagiging reason para hindi tayo makagalaw. Amen po? Mga salita ng tao na hindi natin napapansin na sumisira sa buhay natin. Kung meron kang i-welcome sa buhay mo, starting today, dapat salita yun ng Panginoon at hindi salita ng kapwa mo. Amen po? Amen? Lagi mong simulan ng araw mo, hindi ng scrolling, kundi ng reading. Amen po? Sabi po dito, PowerPoint, don't just read the Bible for information, but read it for transformation. Amen? Basahin po natin, no? Yung Biblia kasi magdadala po ito ng transformation sa buhay po natin. Letter O, open your heart. Buksan mo yung puso mo. Yes, ang salita ng Panginoon ay kagaya ng espadang magkabilaan ng talim. So anong kailangan mong gawin? Be open for correction. Sana kapag kinokorek ka, magpakorek ka. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit mabigat. Lagi mong tatandaan, ang masasakit na salita ng tao ay tumatagos din. Pero hirap at pigati ang dala nito sa buhay ng tao. Pero ang salita ng Panginoon, yes, masakit. Nakakasugat ng malalim. Pero gusto ko malaman mo, magdadala ito ng totoong kagalingan sa buhay mo. Amen? Pero ang salita ng Lord, hindi magkakamali kailanman. Kapag na-convict ng sermon or ng mga verses na binabasa,
Anong kailangan mong gawin? Huwag mong ipasa sa iba. Ang ganda ng preaching ni pastor, para kay ano yan, naiisip ko siya eh. Di ba? Siya yung binanggit ni pastor eh. Tama ba yun? Amen? Every time na nako-convict tayo ng salita ng Panginoon, every time na meron tayo naririnig na salita from God, no, anong kailangan mong gawin? Wag po sana natin sanayin yung sarili natin na para sa Kanya yan. Instead, ang gawin mo, para sa akin to. Wag feeling perfect. Amen? Lahat tayo nagkakamali at lahat kailangan natin ng salita ng Panginoon. Amen? Ano kailangan natin gawin? Do not resist. Just surrender. Letter R, reflect and respond. Let the Word of God shape your intentions. Bago ka gumawa ng desisyon sa buhay, i-reflect mo muna. Amen? I-reflect mo muna kung align ba to sa gusto ng Panginoon. Ito ba talaga yung gusto ni Lord? Kapag nakita mo na yes, nabasa ko sa Word eh, ito yung gusto ng Lord eh. Ito talaga yung dapat kong gawin. Then kapag nakita mo na yun na yung pinapagawa ng Lord sa'yo, anong kailangan mong gawin? Respond. Marami po mga tao na nagre-reflect naman sila sa Word of God. Pero pagdating sa respond, pagdating sa application, natatakot. Ano ba talaga ang totoong laman ng puso mo? Ano ba talaga ang totoong motibo? Bakit mo gustong gawin ng isang bagay? Bakit mo gustong maabot ang isang bagay? Minsan, tanungin mo din yung sarili mo, is it selfishness? Or is it selflessness? Kaya mo lang ba kukuhanin or gusto makuha ang isang bagay dahil gusto mo pang sariling agenda lang? Or gusto mo itong makuha para sa kapanganan din ng iba? And last, letter D, do and declare the word. James 1:22, God's word is not just for hearing, but for doing. Sinabi ko po kanina, marami na tayong narinig na salita ng Lord. Marami na tayo mga mentoring, marami nang umupo sa atin, marami na tayo mga live groups na narinig. But this time, sana samahan naman natin ng doing. It's application time. Kung totoong makapangyarihan ang salita ng Panginoon, wag mong itago. Sino po naniniwala na powerful ang word ng Lord? Then wag po natin itago. Kung magulang ka at naririnig mo to ngayon, may mga atasan kami ng mga may anak. Sige po, wag po kayo mahiya. Kung may anak ka, naririnig mo to ngayon, anong kailangan mong gawin? Initiate. Ikaw ang magsimula. I-share mo sa mga anak mo kung gaano makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Huwag kang matakot. Amen? Sino po dito yung mga anak? Taas ang kamay ng mga anak. Huwag mong tignan na anak ka lang. Yes, anak ka, kaya gawin mo yung part mo to share the powerful word of God to your parents. Nandyan ka sa group of family na hindi aksidente. Nilagay ka ng Lord dyan. Maybe ikaw pa lang yung Christian sa family nyo. But you have a job to do. Meron kang action na dapat mong ginagawa. And that is to share the word of God to your parents. Amen? Kung working ka, sa mga nagtatrabaho po, amen, whatever line of work, it doesn't matter kung anong trabaho meron ka. Sana maging word bringer ka. That every time na papasok ka sa trabaho mo, lagi kang may bit-bit na salita ng Panginoon. Tell your workmates, sabihin mo sa mga katrabaho mo, how powerful the Word of God is. Makapangyarihan ang Word ng ating Panginoon. Do not keep it. Declare mo sa buhay mo yung mga na-receive mo na salita ng Panginoon. As we receive, na yes, Lord, I receive this word. Tinatanggap ko, Panginoon, itong mga salita na narinig ko ngayon. Then after this, anong kailangan mong gawin? Apply. Apply it. I-apply mo sa buhay mo. I-share mo naman sa iba. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng hiya na i-share ang salita ng Panginoon sa ibang tao. Amen? May invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. Alam niyo po, Life Giver Binyan, God's Word
is alive, working, and powerful. Buhay, kumikilos at makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Believe me, kaya nitong baguhin ang buhay mo. Marami ng binagong buhay ang salita ng Panginoon. And if you are a believer right now, kung sinasabi mo ngayon that you are a believer of Christ, mananampalataya ka ng Panginoon, pero humina na, at nawala na yung impact sa'yo ng salita ng Panginoon, right now, this morning, God is telling you na bumalik ka ulit sa pagmamahal sa salita niya. And right now, we will break the spirit of familiarity. Na Lord, turuan mo po ako, Panginoon, na wag masanay, na wag maging pamilyar sa salita mo, Panginoon. Palitan natin na mas lalong kagutuman sa salita ng Panginoon sa puso at sa buhay niyo. At kung bagong kaibigan ka, kung new friend ka ngayong araw na ito, gusto ko malaman mo na hindi aksidente na nandito ka ngayon. I pray that God will put curiosity sa puso mo pagdating sa salita ng Panginoon. I pray na simula sa oras at araw na ito, taniman ng Lord yung puso mo na lagi mong hahanapin at babasahin ang salita ng Panginoon. Kasi maniwala ka, marami ng pinagaling at binagong buhay ang salita ng Panginoon. We just need to allow the alive and active Word of God to penetrate right direct to your heart. Hayaan mo na makapasok ang salita ng Panginoon sa puso mo ngayon. And as I end, we will make a declaration and covenant sa ating Panginoon. Sa lahat ng tao dito, pwede ba okay na mataas natin yung kamay natin? Mataas, come on. Mataas. And open your hands. Buksan mo yung kamay mo. Amen. This time, sa mga tao na nandito, simula ngayon, this is a gesture na pinipili mo at wina-welcome mo ang makapangyarihang salita ng Panginoon sa puso mo ngayon. Come on. Ikaw mismo, sabi mo si Lord. Come on. I-welcome mo sa buhay mo ulit ang salita ng Panginoon. Come on. Just feel the presence of God. Do not open your eyes. Close your eyes and feel the presence of God. Kung sabi mo si Lord ngayon, come on. He is a sign also na pagiging bukas ng puso mo at pinapapasok mo ang salita ng Panginoon right now. And together, habang nakataas ang kamay mo, we will declare this. Sabihin mo, Panginoon. Come on, sabihin mo, Panginoon. Simula ngayong araw na ito, buong puso ko pong tinatanggap ang makapangyarihang salita mo sa aking puso. Come on, come on. There's more. Talk to God right now. Sabi mo si Lord. Is your word to me. Come on, church. Allow God to penetrate right directly to your heart. How sweet is your word to me. Always sustaining, bringing me life. Another gesture. Pwede ba this time kuhanin mo yung Bible mo? Come on. Get your Bible. Get your Bible right now. Kung meron kang Bible sa cellphone, you can get your cellphone right now. Come on. Sige. Get your cellphone. Kung may Bible ka sa cellphone right now. And right now, yung hawak mo na Bible or app, idiretso mo sa puso mo. Come on, lagay mo sa puso mo. Come on. Yakapin mo yung salita ng Panginoon right now.
Feel it. Come on, church. Feel it. And that is the Word of God directly penetrating to your heart. Come on. Feel it. That is the Word of God. How sweet is your word to me. Come on. Always Come on. sustaining. Feel it more. That is the Word of God. How sweet is your word to me. Lord, we love your Word. Better than honey, We love your Word. better than wine. How sweet is your word to me. Always sustaining, bringing Come on. me life. This time we will declare it. Sabi mo, Panginoon, simula sa araw na to, I commit my life na mamuhay ayon sa salita mo. At ako po, Panginoon, ay willing magbago ang buhay sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Come on, we will continue to feel the presence of God. This is the Word of God. Feel it. Your word to me. Yes, Lord. Sweeter than Come on. Lord, ibalik mo kami sa pagmamahal sa salita mo, Panginoon. how sweet is your word to Your love is so sweet. always sustain. Yes, your word bring us life, oh God. How sweet is your word to me. Sweeter than honey, better than Yes, Lord. wine. How sweet is your word. Lord, we love your word. Oh God. Always sustaining, bringing me life. How sweet is your Lord, word to me. thank you, Jesus. Come on. That is the Word of God na para sa iyo ngayong araw na ito. Lord, we thank you for your Word. Lord, this time, inaalaw namin ang salita mo, Lord God, ang buhay at makapangyarihang salita mo to penetrate right directly to our heart. Lord, pinapapasok namin ang salita mo sa aming mga puso. At inaalaw namin, Panginoon, na i-expose nito yung mga motibo ng aming puso. Lord, naniniwala kami na sa pamamagitan ng salita mo, gagaling kami. Naniniwala kami, Lord, na sa pamamagitan ng salita mo, makakalaya kami, Panginoon. And right now, niyayaka po namin ng buong puso ang salita mo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na maging word bringer, na every time na pupunta kami sa isang lugar, Lord, bit-bit namin ang salita mo. Lord, every time na meron kami mga tao nakakausapin, hindi kami papayag na maghihiwalay or uuwi sila na walang salita na manggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, kasi merong salita mo na willing and always available to meet us, oh God. Lord, I pray right now, Lord, for every member, every congregation ng Life Giver Binyan. Lord God, physical, on-site, and online, oh God. I pray, oh God, na patuloy na mag-penetrate ang salita mo. Magrema sa aming mga puso, taretso sa aming mga buto at sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Bitbitin namin ang salita mo with a grateful heart. Lord God, that we are so privileged na ang salita na binibitbit namin at pinanghahawakan namin ay salita ng kataas-taasang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. We offer you this day. And once again, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng teachable heart. That every time that your word corrected us, Lord, every time, Lord, na kinokorek kami ng salita mo, na tinatama kami ng salita mo, na nire-review kami ng salita mo, bigyan mo kami ng puso na ready magpatama.
Lord God, hindi kami mag-withdraw. But because, Lord, lalapit kami lalo sa'yo. Because your word brings life to everyone. Salamat, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.